pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Tatanggapin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang muling pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kung iahalal na mga kasamahan nito sa majority block. Ito ang tiniyak ni Senador Lacson isang buwan matapos magbitiw bilang chairperson ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Itinakda nito ang susunod na pagdinig sa November 14 kung bibigyan anya siya ng puwang ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng pagbusisi ng Senado sa proposed 2026 national budget. Sa kabila nito, ilang personalidad na ang plano nitong imbitahan. Kabilang na dito si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Sinabi rin ni Senador Ping na padadalhan din nila ng imbitasyon si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. Ayon pa kay Lacson, susubukan nilang makipagtulungan sa Interpol para sa pagpapaaresto kay Zaldico kapag hindi pa rin ito sumipot sa Senado. Humahanap na rin sila ng paraan para mapadalhan ng imbitasyon si dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa. So, walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. Makatutulong rin sana anya na makumpirma ang pahayag ni Gutesa ng mga itinuro nitong sina alias Mark at Paul na tauhan umano ni Zaldico. Sila umano ang nakasama ni Gutesa sa pagde-deliver ng male-maletang pera kina Zaldico at Congressman Romualdez. Si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Zaldico sa Europe. Nilinaw naman ni Senador Lacson na bineberipika pa nila ang impormasyon kaugnay kina alias Mark at Paul na maaari naman anyang malaman sa Bureau of Immigration. Para naman sa sinabi nitong very important witness, tumanggi itong maglahad ng mga impormasyon kaugnay nito. Ngunit nang tanongin nito kung may bago itong mga pangalan na ihahayag o kung kukumpirmahin lang ang mga dati nang napangalanang personalidad, ito ang kanyang tugon. Both. May bago sa kami dati. Plano ni Senador Ping Lacson na tapusin na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. Ngunit uusa dito sa pagdinig naman ng mga katiwalian sa iba pang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, gaya na lang ng mga anomalya sa farm-to-market road projects. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.